Ano po ba yung mga atake ni Satanas at ano po yung ating depensa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Vina Padilla Mariano ng Abongan Taytay, Palawan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, ang pag-aaralan po natin ngayong araw at sa mga susunod na mga araw ay patungkol po kay Prophet Zechariah. Si Prophet Zechariah po ay kasabayan ni Prophet Haggai. So, pareho po silang post-exilic prophets. Ibig sabihin, sila po yung propeta ng Diyos na nagministeryo pagkatapos makabalik ng bayan ng Israel sa sarili nilang bayan. Remember, yung bayan ng Israel pinalayas at sila yung nanirahan sa Babylon for 70 years of captivity. At after that, sila po ay nanumbalik or bumalik sa sarili nilang bayan. So, sino po si Zechariah? He's a post-exilic prophet and priestly figure, son of Berechiah and grandson of Iddo. Ano pong ibig sabihin ng pangalan na Zechariah? Yahweh remembers. Kaya po napakaganda ng pangalan niya, no? Kasi inaalala ng Diyos yung kanyang bayan na nandoon sa Babylon bilang bihag. At dahil inalala ng Diyos yung kanyang bayan, sila ay muling pinabalik. Where did he prophesy? Siya po ay nagpropesiya sa Judah, especially Jerusalem among the returned exiles. When did he prophesy? Siya po ay nagpropesiya noong 520 BC during the Persian period after the Babylonian exile. Remember, yung Israel napasa ilalim ng Babylon, yung Babylon sinakop ng Persia. So, si Zechariah po ay under na ng Persian rule. At ito po yung mga New Testament quotations patungkol po sa Zechariah. So, ano po yung main message ng Zechariah? Return to the Lord. God will restore His people and establish His kingdom through the coming Messianic King. Napakaganda po, by the way, yung Zechariah, ito yung pinaka-messianic sa lahat na punong-puno ng propesiya patungkol sa ating Panginoon Kristo. So ano po yung highlights ng Zechariah? 8 night visions. No? Tingnan natin sa dive deeper kung ilan po mako-cover natin. Temple rebuilding, Joshua the high priest. Ito po yung devotion natin ngayon. Mag-focus po tayo dito. And then the branch, si Jesus po yan. Spirit's power, humble king, 30 pieces of silver. Naalala niyo, puro po ito patungkol kay Jesus. Pierced Messiah, struck shepherd, day of the Lord, universal kingdom of the Lord Jesus Christ. So ang Zechariah po ay may 14 chapters. Sa mga devotions po natin na ito, baka siguro mga 5 devotions tayo, no? Tsaka mga 5 dive deeper videos po patungkol kay Zechariah. So, ito po yung overview of Zechariah in relation to the Lord Jesus Christ. Screenshot nyo na lang po. Yung ilan po dito, i-cover natin sa mga devotions and dive deeper videos natin. Pero at least dito makita ninyo na yung Zechariah ay talagang Christocentric. Makikita mo talaga puro ito patungkol sa Panginoong Kristo. So dito po sa Zechariah chapter 3, meron po ditong vision. May nakikita, pangitain si Prophet Zechariah. Ang nakikita niya po rito ay si Satanas, tsaka yung high priest, yung pinakapunong pari ng bayan ng Israel. So sabi po rito, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to accuse him. So ito po yung senaryo. Ito po si Joshua the high priest. Tapos merong angel of the Lord and then nandun si Satan. Now, anong ginagawa nito ni Satan? Si Satan po, inaakusahan yung high priest, yung pinakapunong pari. So sabi po rito sa verse 1, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to accuse him. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, Satan is the accuser of God's people. Si Satanas po, yan po yung role niya, no? Mag-akusa ng mag-akusa. Sa atin po, siguro maraming mga pangungusap sa atin na satanic. Ano po yung halimbawa nun?
you are not really forgiven, no? Ito yung mga bumubulong-bulong sa atin. You're not really forgiven. God is still angry with you. You have sinned too much for God to accept you. Sobrang lala ng kasalanan mo, hindi ka na tatanggapin ng Diyos. You are a hypocrite. You call yourself a Christian but look at your sins. Kristiyano ka ba? Tingnan mo nga yung pinaggagawa mo. God could never use someone like you. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos sa iyong kasalanan, sa iyong kalagayan. Your past disqualifies you. You will never change. Hindi ka na magbabago. Wala ka ng pag-asa. You are not righteous enough for God. You have failed God too many times. God has abandoned you. Iniwan ka na ng Diyos. You are unworthy to approach God. Your prayers are useless because you are sinful. A real Christian would not struggle like you do. Yung tunay na Kristiyano, hindi magkakasala na katulad mo. God loves other believers more than you. Your suffering proves that God is against you. You have ruined God's plan for your life. Sinira mo na yung plano ng Diyos sa iyong buhay. There's no hope for someone like you. Wala ka ng pag-asa. Your sins define who you are, and God will condemn you in the end. So si Satan po yung accuser ng mga mananampalataya. This time po ang inaakusahan niya si Zechariah po. Si Zechariah, siya po yung high priest and nire-represent niya yung God's people. Tapos makikita niyo po si Zechariah, merong maruming damit. Ibig sabihin, yung akusasyon ni Satanas, meron naman talagang katotohanan. Makasalanan naman talaga si Zechariah at lahat tayo. So, ito po yung pangalawa nating katuruan. Joshua represents God's people. Si Joshua, siya na yung high priest. Kumbaga siya na yung pope, siya na yung bishop, siya na yung pinakamataas yung katungkulan sa religious group nila, no? Pero, yung damit niya, marumi pa rin. Kaya, pag tinignan niyo yung accusation ni Satan, talagang may katotohanan din naman talaga to eh. Not entirely, pero there are some truths to this. Kagaya nito, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, totoo naman talaga yun. Kaya yung atake ni Satanas talaga, hindi naman yan entirely false. May katotohanan dyan. Kagaya yan, makasalanan naman talaga tayo. Now, si Zechariah, nire-represent niya yung God's people, pero makikita niyo dun sa verse, maganda basahin po natin, no? Sabi rito, Now Joshua was standing before the angel clothed with filthy garments. Nakasuot siya ng maruming damit. Ibig sabihin, totoo talaga na makasalanan siya. But here's the good news mga kapatid, kahit na tayo lahat makasalanan, kahit na lahat tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. Point number 3, God clothes His people with righteousness. Tayo po'y dinamitan ng Diyos ng kabanalan. Hinubad, inalis yung ating maruming damit, inalis yung ating mga kasalanan at tayo'y sinuotan ng kabanalan. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Remove the filthy garments from him. And to him he said, Behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments. Sabi ng Diyos sa kanya, tanggalin nyo nga yung damit niyan. Tapos tinanggal yung damit at sabi rito, I have taken your iniquity away from you. Tinanggal ko na yung iyong mga kasalanan at ito, dinadamitan kita ng bago. Malinis ka na. Alam niyo po itong nangyayari na ito ay picture ng Messiah ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pag tinignan niyo sa Bible, kay Jesus Christ we are clothed with righteousness. Our sins have been forgiven, pinatawad na tayo. At yung accusation ni Satanas, bagamat may katotohanan doon, pero hindi natatalab. Totoong makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, but because of the Lord Jesus Christ, God made us worthy. All because of the Lord Jesus Christ. Kaya wala nang akusasyon, wala nang pana na tatalab pa sa atin. Walang pang-atake si Satanas na meron pang talab or epekto sa atin. So bilang application po dito sa verse na ito po yung ilan. Number 1 po, reject Satan's accusation by relying on the finished work of Christ on the cross. I-reject po natin lahat ng mga accusation ni Satanas. Pwede nating sabihin, makasalanan ako, that's true. Pero yung kasalanan ko, pinatawad na. Yan yung depensa natin. Kung may akusasyon si Satanas sa atin, meron tayong depensa. Lahat ng depensa natin, nandun sa krus ng Panginoon Jesucristo.
Hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Alam ko, hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero, doon sa krus ng Panginoong Jesucristo, pinatawad na ako. At dahil diyan makakaharap ako. Sabi ng Biblia, makakaharap ako sa Diyos ng may confidence, ng may kalakasan ng loob, may may katapangan because I'm forgiven in the Lord Jesus Christ. And pangalawa po, bring your filthy garments to the cross of Christ. Yung ating mga maduduming damit, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating ginawa na nagpadumi sa atin, ito ay ilagay natin sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Isipin natin, doon sa krus ng Panginoong Hesukristo, nandun yung paglilinis. Doon natin ilagay yung ating damit. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Please forgive me. Kayo na po ang maghari. Kayo na po ang maging Panginoon ng aking buhay. At sa krus ng Panginoong Hesukristo, merong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Merong paglilinis. Kaya po, wala nang akusasyon si Satanas sa atin. Sabi nga po rito sa Romans chapter 8, 33-34, sino ang makakapagsakdal? Sino yung makakapag-akusa sa iyo ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Ang Diyos ang nagpapatawad, nagpapawalang sala. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, siya muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Si Jesus Christ yung namagitan between us and God. Kaya wala nang akusasyon eh. Meron tayong defense, si Jesus yung ating depensa. Pangatlo po, live according to your new clothing of righteousness. Ipamuhay po natin yung ating bagong damit, yung damit ng kabanalan. Alam niyo po ba, pag binasa niyo po sa Genesis, sa Genesis po, makikita niyo po na si Satanas, nung tinukso ni Satanas sila Eva at Adan, nagkasala sila. Sila Eva at Adan, pinipilit nilang damitan yung sarili nila upang makaharap sila sa Diyos. Pero hindi pa rin sapat, nagtatago pa rin sila sa Diyos dahil sa kahihiyan, dahil sa kasalanan ginawa nila. Pero ang Diyos ang naghanap sa kanila at ang Diyos ang nagdamit sa kanila. Sabi dito sa Genesis 3:21, and the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Dinamitan sila ng Diyos. Yung dinamit sa kanila, balat ng hayop. Ibig sabihin, pumatay ang Diyos para madamitan sila ng balat ng hayop. Ito po ay simbolo ng darating na pagtutubos sa pamagitan ng Mesaya, na ang Mesaya, ang kordero ng Diyos, ang mamamatay. At dahil sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo, dadamitan tayo. Yung kabanalan ng Panginoon Jesucristo ang idadamit sa atin, ang ibibihis sa atin. Kung paanong pinatay yung alay at yung balat noon ay idinamit kila Adan at Eva, ganun rin namatay ang alay, ang ating Panginoon Jesucristo, at yung kanyang balat ng kabanalan ay ginawang damit natin. Kaya po pag binasa niyo po sa New Testament, sabi po rito, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Tayo po ay binihisan ng kabanalan ng Panginoon Jesucristo. Si Kristo mismo yung ating kasuotan. Kaya po sa ibang translation sabi, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo ay nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya mga kapatid, you are perfect in the eyes of God. Dahil si Kristo mismo ang ating ibinihis at ang ating damit na marumi, na puno ng kasalanan ay nawala na, inalis na sa atin. Yan po ay biyaya ng Diyos. So live according to your new clothing of righteousness. Ipamuhay natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo na siya nating isinuot, ang damit ng kabanalan. Now para po sa ating discussion, as Christians, why should we believe that God saves us by grace so that we may live in obedience to Him? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, dalawang tanong po. What are Zechariah's 8 night visions? And what is the 3rd night vision? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your grace that covers our guilt and gives us the righteousness we could never earn. When Satan accuses us,
Help us look to the finished work of Christ and remember that there is no condemnation for those who are in Him. We bring our filthy garments, sins, and failures to the cross, trusting that Jesus has cleansed us completely. Clothe us daily with the righteousness of Christ and help us live in a way that reflects our new identity. May our obedience flow from gratitude for your saving grace. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. I hope meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito. At kung meron po mang kayong nais i-share or na-bless po kayo, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow mga kapatid, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.